Hello mga katito, kumusta po tayong lahat? Ito na naman po si Tito's Random World, Search for Truth Channel. Mapatuloy po tayo maghanap ng katotohanan, dahil ang katotohanan lang po ang magpapalaya sa atin. Sabi nga sa banal na kasulatan sa John 8:32, then you will know the truth and the truth will set you free. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung viral ngayon na issue tungkol sa 2025 budget. Dahil nga dito sa nangyari sa Bicameral Committee Report na niratifikahan or pinirmahan ng mga members ng Bicam Committee na mga blanco di umano ang ibang mga items base sa isiniwalat ni Congressman Ungab. At ngayon mga kaibigan, ito pa yung mas dahil nga may iba pang kongresista na nagpatunay na totoo nga ang sinasabi ni Congressman Ungab. Panoorin po natin itong balita sa GMA. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng Bicam Report ng 2025 National Budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Anya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang Bicam Report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Anya, binigyan daw ng kopya ng Bicam Report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon, habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga para mabusisi yan. Parang kaya din sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks. No? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Kaya ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng Bicam Report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratifikahan ng Bicam Report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAP na isusumite sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, kasama sa Bicam Report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat di sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng Bicam saka yung Pangulo. pati mismo ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa Bicam Report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa Bicam Report na yan. Pero bakit hindi ka nag-ingay? Alam mo naman pala. Paano ko naman pipirma? Puro ka lang hugas kamay. Sinubukan ng media na kuna ng bagong komento kay na si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva, Isa pa. Ng Bicam at pumirma sa Bicam Report, walang blanko sa naturang dokumento. Sa akin, my team, wala kami nakita blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parang. So, I'm a whole team na... Kita na nga ang ebidensya. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakita ng blanco whatsoever. But, hindi ko rin sinasarado yung Ayan. rumors na naririnig natin na... Ibig sabihin, may doubt ka rin. Ayaw naman magkomento ni Senate President Jesus Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Saldico. Nauna na Okay, mga kababayan, napanood nyo yung balita sa GMA. Ngayon, itong mga senador nakakatawa, di ba? Na sa kabila ng mga ipinakitang ebidensya, ang mga pinakita mga blanco na items na kanilang mga pinirmahan, todo tanggi pa rin sila. Linawin ko lang po mga kababayan, ang Bicam Committee Report, ito po ay committee report ng dalawang grupo. Ito yung grupo ng Lower House at saka yung Senate. So, ang members ng Bicameral Committee, sila po ang pumirma nito at napinakita na sa social media kung sino-sino ang pumirma at sila yung pumirma. Ngayon, mga blanco doon ang nakita natin. Di ba? Nakita natin na nagsisirculate sa social media. Ngayon, ang nakakapagtaka, bakit todo tanggi pa rin itong mga senador na wala daw silang pinirmahan ng blanco? Sino ba nagsasabi dito ng totoo? Di ba? Yung dokumento ba o yung sila na nagsasalita na nagtatanggi? So mga kaibigan, medyo nakakapagtaka ito dahil nga kung dinideny nila na walang blanco sa pinirmahan nila, bakit maraming senador ang hindi pumirma? Isa na doon yung kapatid ni Presidente ni PBBM, si Senator Amy Marcos, na sinasabi nga niya nga blanco, ayaw niya pumirma. Tapos itong mga pumirma, sasabihin nila, wala silang pinirma na hindi blanco, lahat wala silang nakitang blanco. So, sino ba dito ito mga kababayan, sa ating opinion lang, para tayo nito pinagluluko na nandyan na yung ebidensya na pinakita
ng ilang congressman, pero todo tanggi pa rin sila. Mamaya, may isa pa daw senador na hindi ko lang alam kung sino, ang sabi ni Cielo Magno na mayroon daw nagpadala sa kanya ng isa pang ebidensya galing sa isang senador na pareho din may mga blanco rin na items doon sa bicameral committee report. So mga kababayan, medyo ano tayo rito dahil nga sabi nga ni yung ito nag-expose nito, nag-umpisa nitong pag-expose nitong mga anomalya sa 2025 budget, lalo na yung bicameral committee report na si Congressman Ongab, na parang ipa-file na yata nila ito sa Korte Suprema para mapawalang bisa ang 2025 budget. Mga kababayan, panoorin natin itong interview kay Congressman Ongab ni Professor Cielo Magno. Dahil dito, yun nga, gusto niya pasinungalingan na di ba mayroong gustong mag-debunk or nagsasabi na yan daw ay draft lang, yan daw ay hindi yun yung bicameral committee report. So ito, inamin mismo ni Congressman Ongab na yun ang original, yun ang totoo na nakita niya dahil nga doon sa in-email sa kanya nung pagkatapos pinirmahan yung bicameral committee report. Sama natin ay walang iba kung hindi si Congressman Sid Ongab. Si Kong Sid po ay ilang beses nang naging chair ng Appropriations Committee ng House of Representatives. So, twice, no? At so, walang ibang familiar sa usapin na to, kundi si Kong Sid. So, Kong Sid, linawin natin, no? Ang pinag-uusapan natin na dito ay hindi yung GAA, o General Appropriations Act, na naka-upload sa TBM website. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung committee report ng Bicameral Conference Committee. Alam niyo po kasi, siguro linawin ko lang yung buong proseso ng legislation. Alam niyo po kasi, may version tayo sa House of Representatives, may version tayo sa Senado. Ngayon, kapag natapos na yung proseso sa Senado at sa House of Representatives, may mga ilang kinatawan ng Senado at House of Representatives ang naaatasang mag-meet para i-reconcile ang version na ito. Ito po ay nangyayari sa lahat ng batas, hindi lang sa budget. Lahat ng batas natin ay nagkakaroon ng Bicameral Conference Committee. Ngayon, kung ano itong nabuo ng Bicameral Conference Committee, ibabalik ngayon yan. Babalik na naman sila sa House at sa Senate, kailangan i-approve yun. At kapag na-approve na, yun na yung nagiging draft na batas para pirmahan ng Presidente. So same process po yan sa lahat ng bill. Ngayon, ang sinasabi ni Kong Sid ay may mga blanco. Tama po ba, Kong Sid? Sige po, paki-explain. Actually, I started with part 1 of my studies and Sige, Kong Sid. nung unconstitutionality nung GAA because na-overtake nung budget ng DPWH yung ating education sector. So, i-clarify ko lang, balikan ko lang ng konti yan kasi akala nila DepEd, hindi yan DepEd as the education sector. At saka yung cluster na yan, yung education sector, klaro yan, na nakalagay yan sa BESF, yung Budget of Expenditures and Sources of Financing. Isang page doon, naka-allocate yun, isang sector. Saka, nung disubmit yung NEP, si Presidente mismo, meron siyang budget message. Saka sa budget message niya, doon nakalagay na we give priority to education. The total budget, number 1, is 977 billion for the education sector. At nakali yun sa kung ano yung nakalagay sa BASF. And number 2 is DPWH. So what happened was, di ba nagkaroon tayo ng 3 readings sa lower house, 3 readings sa upper house. In fact, even the introductory portion of the General Appropriations Bill, isite din yun, yung 977 billion education cluster. So I really wondered why binago nila yung what constitutes the cluster. So mahirap pagawin yun kasi nasa BESF yun at saka nasa President's Message. So diretso lang tayo sa BICAM. Pagdating sa BICAM, pinawasan ng education sector ng 31 billion. Dinagdagan man ng 288 billion yung DPWH, so 1 billion. Kahit anong hokus-pokus pang gagawin yan na dinagdag nila sa education sector, hindi pa makahabol kasi ilang billions pa. Kaya isama mo yung, although sinama nila ng PNPA, considering na the students there receive stipend, di ba? Sa AFP, sa PNP, aside from that, the faculty and staff are receiving salaries from the security sector. So, klarong security sector. May dinagdag din sila na salary differential. At klaro naman yung salary differential all belongs to NTBF. So, klaro yun na mas malaki talaga ang DPWH budget. So, while working on that, nakita ko rin yung ginalaw yung earmark funds. So, nakita ko yung ginagalaw yung earmark funds. Maybe another topic yung Cielo kasi mahaba. No, earmark funds. Before you proceed, alam niyo po, madugutong usapin na to. Tapos ako nga po ay napagbibintangan na DDS na daw ako dahil hindi sa itong issue na
Alam niyo po ako'y walang kulay. Alam ni Kong Sid na ako'y nananawagan din at sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Pero ito pong usapin na to ay usapin ng budget. At kailangan, natutuwa nga ako na mas marami ng Pilipino ngayon ang interesado sa usapin ng budget. So wag po nating lagyan ng kulay kasi pinipresenta po natin dito ang facts. At importanteng malaman ng tao kung ano ang tunay na nangyayari sa budget ng bayan at kung ano itong proseso ng budgeting. Dahil kung tayo po ay didikit lamang sa isang kulay at papayagan natin na masira at mabastardize yung mga ganitong proseso, ay magiging paulit-ulit lang ang korupsyon sa gobyerno. So, isang tabi po natin ang ating mga kulay, pag-usapan natin kung ano ang tunay na problema nitong budget na to dahil ito ay tax na binabayad natin. Okay? So, makinig po tayo. Sige po, Kong Sid. The budget is the lifeblood of our nation. No? Kung ano man yung mga plano, ano yung mga dreams natin, i-convert mo yun into figures. So, yun yung ating plano doon, i-convert sa figures para ma-implement. Well, natouch ko na rin ng konti yung earmark revenues. Earmark revenues, ginalaw yung PhilHealth. You know, that came from Syntax. Syntax law, which we passed in 2012, which says 80% of the excise tax on alcohol and tobacco will go to 8% will go to universal healthcare. Yun yung nakalagay sa health insurance ng mga indirect beneficiaries sa PhilHealth, that's not 25 million. At saka tinanggal nila yun. Hindi lang yun yung DSWD, for fees, tinanggal na 50 million. Well, dapat huwag tayong magkamali dyan kasi kung ikaw ay isang totoong ekonomista at you really care for the country, you look forward to long-term development financing of our country. We address economic development and anti-poverty measures, no? Kasi yung 4Ps naman is an anti-poverty program na in line with the PhilHealth kasi kailangan mo ng malusog na population, no? Actually, kausap mo nga po yung mga ibang 4Ps recipient ngayon at hindi na mukhang nababawasan na at hindi na nababawasan na sa ito, may mga waiting list pa tayo dapat. Yes. How can you reduce poverty na ang ating roadmap sana by 2028, single digit na lang ang ating poverty rate. So, that was supposed to be the social compact of the admin 2028, no? Pag-itouch ko lang yan kasi dapat may matasakit sana yung gumagawa ng budget. No, let's not opportunists. Bakit po? Wala bang malasakit? So, balik ako sa tanong mo doon sa nakikita kong block items. So, as I was looking into those earmarked revenues, dinalaw pa pati yung special account in the general fund. So, while habang nagre-research ako, sabi ko, ang gulo-gulo nito, pinalikan ko, I tried to work back. Sabi ko, paano ba to? So, alam mo naman, matagal ako sa Committee on Appropriations noon, bago akong chairman, dumaan talaga ako sa proseso, naging vice chairman ako. So, I really went into the rudiments of budgeting. Saka, nagdi-defend talaga ako. When I was vice chairman, nagdi-defend talaga ako, nag-aaral ako. It's a continuing learning process. So sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Hinanap ko. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So saan yung nakuha kong seed itong sa email. Yan, mga kababayan. Nadala sa mga congressmen. Nadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents everyday nagpapadala ang secretariat doon. So more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate pinadalhan kami ng individual emails. Kaya ngayon pa lang, yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko. Sorry, malinaw. Ipakita ko yung email na na-receive ko. So, hindi draft? Hindi ang draft report. So, pinalikan ko. Confirm ko na po na originally natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala sa akin. Isang senador ulit na nagpadala. Maaari natin ipakita natin ngayon kasi yes, that's 222 to 25 pages. 222 pages. Noong araw, binabasa talaga namin yan In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Ministero, no? Na yung House at Senate may ibang version usually. So iba yung figures na papasa ng House, ibang ng figures na papasa ng Senado. Kaya kailangan mo ng actually, kailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee to harmonize or to reconcile the differences. Yan. Pakita natin na Kong Sid. So itong conference committee report. Ayan na may So nakasummarize po dyan yung mga changes na nangyari sa bicameral committee. At mga kababayan, ano po yung sinasabi ng ilang senador na pumirma doon sa bicameral committee report na wala silang nakitang blanco? Hindi po draft yung pinapakita ni Congressman Ongam yung kinikwento niya dahil original po yan at sinend sa email individually.
So, ano po yung sinasabi ng mga senador na wala silang nakitang blanco na pinirmahan, na yun yung report, na bicameral committee report, na hindi po yun draft. Ano po yung sinasabi nila na walang blanco? So, sino po dito ang nagsisinungaling at sino po yung nanluloko sa taong bayan? Ang ebidensya, yung papel o yung sinasabi nila? Actually, ito si Senator Villanueva, parang dati opinion ko lang ito, dati hangang-hanga ko dito sa tapang niya sa pag-expose kay Zaldico. Naalala nyo yung bagyong Christine sa Bicol noon na ibinulgar ni Senator Villanueva kung magkano o ilang billions ang pundo sa Bicol region ng flood control projects. At nangako siya na paimbestigahan niya. Naalala nyo yung mga kaibigan na sabi niya hindi lang ganitong amount, hindi lang ganitong ang billion, 6 billions ba yun, kundi 91 billion, basta something na mas malaki pa doon sa sinasabi ni Zaldico na paimbestigahan daw niya. Ano nangyari hanggang ngayon? Bakit tumahimik? Para itong si Senator Rapi Tulfo di ba? Si Senator Rapi Tulfo biglang tumahimik sa yun, alam naman natin yun, biglang tumahimik sa PCSO. So ito na naman ngayon, nagbibigay na naman ng pronouncement si Senator Villanueva na wala daw siya nakita blanco. So ito na naman, para pakinggan natin yung statement niya. Gusto kong sabihin, as a member of the BICAM, and what I signed is a full bicameral conference committee report. So lahat nandun, may mga items tayong nakita. Number 2, kung question naman kasi yung constitutionality, hindi yung BICAM report, kundi yung batas So that's basic for all of us. Hindi nga, yun nga umpisa sa BICAM report Yung batas, hindi yung BICAM report. Nagpapalusot na Anyone, ang pinag-uusapan BICAM report. The question is constitutionality, but I for one would say na yung wala akong nakita na blanco. Wala daw nakitang blanco. But hindi ko rin sinasarado yung mga nagsisinungaling ka na tapos ngayon umaamin pa siya na may duda siya. Item, no? Kaya ulitin nga natin mga kaibigan, in the name of hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. So hindi ka sigurado pala. In the name of transparency. So yung pinirmahan mo, kanina dun sa speech natin when we hindi mo ka pala sigurado na lahat may filled up o wala filled out na walang blanco. So mga kaibigan, napanood nyo yung mga pronouncement ng mga ilang senador, lalo na ni Senator Villanueva, na sinasabi niya wala daw siya nakitang blanco nung pinirmahan nila. Pero hindi niya inaalis ang mga instances o yung issue na baka nga may blanco. So yung ibig sabihin lang mga kababayan, na hindi nila talaga sigurado na walang blanco doon sa pinirmahan nila. Yun na lang yun Hindi na lang natin aminin ng diretso doon pa lang sa Kasi nga, mga kababayan, whether they like it or not, marami nang lumabas na ebidensya. Ilang congressman na ang nagpakita ng ebidensya na pari-pareho na may blanco talaga. So, wag natin pag-usapan dito yung constitutional or unconstitutional. Sa umpisa pa lang, talagang may problema. Yung GAA ay hindi po magiging GAA kung hindi galing sa bicameral committee report. So, kung pinag-uusapan natin ang constitutional or unconstitutional, balik muna tayo dito sa bicameral committee report dahil ito yung pinag-uusapan So, sayang yung mga talino nila, nitong ilang senador, na ginagamit yung katalinuhan nila para lang ilusot at linlangin pa rin ang taong bayan dito sa issue ng problema nito. Bakit hindi na lang sabihin na tingnan natin yung bicameral committee report kung totoo ang sinasabi? Di ba? Hindi yung puro palusot na lang ng palusot dahil nga may karapatan ng taong bayan malaman ang katotohanan, yung transparency ng pera ng taong bayan kung paano ginastos ng tama, gagastusin ng tama. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, grabe garapal ang ang korupsyon. Pero ito lang isang napupuna ko Tayo, nagkakaburo, baliktad tayo dito sa issue nito, na pagkikialam natin dito, nagmamalasakit tayo. Pero ang totoo, tahimik yung, hindi natin malaman kung ito yung utak o ito yung may pakana Di ba? O sino yung tahimik ngayon? Di ba? Ilang araw na natin ito pinag-uusapan, pero grabe katahimik, nakakabinging katahimikan ni Speaker Romualdez. Di ba? O tansya niyo, ba't siya tahimik? Hindi siya nagsasalita. Tayo, ang ibang kongresista nagpapaliwanag, ibang senador, todo protekta na. At dito nga, may nabasa pa kung sa social media, ginawa ng spokesman si PBBM at saka si, tawag nito, si yung executive secretary. Ginawang spokesman. Kasi nga, alam mo bakit ganun ang kantsaw sa kanila? Dahil nga, itong issue ng bicameral committee report, ang sasagot nito, yung si chairman ng finance committee at saka si Zaldico at si Speaker Romualdez. So sila dapat dito mag-explain bakit tahimik sila ngayon. Di ba? Ano nang dahilan? Bakit tahimik? Tansin yung mga kababayan, bakit sila tahimik? Di ba? So,
tayo dito halos maligo na sa laway sa kadadakdak about dito sa nakita natin, pero itong mga ito tahimik, di ba? Dapat sila managot dito at sila sumagot dito sa issue na to, dahil nga ito karapatan natin malaman ng taong bayan, dahil pira natin to, tax natin to, at obligasyon nila na magpaliwanag sa taong bayan kung paano nila ginawa itong budget ng 2025 na nagsimula ito dito sa bicameral committee report na nakitaan ng anomalya. So mga kaibigan, patuloy po tayo na magmasid or makialam, dahil nga mga kababayan, karamihan ng mga Pilipino ay gising na. Katulad ko dati, hindi ako nito nakikialam eh. So, iniisip ko dati na, hayaan mo yan, basta ako makakain lang 3 beses isang araw, mayroon lang ako hanap buhay. Pero in the long run, na-realize ko na hindi pala dapat ganun eh, dahil Pilipino, apektado rin tayo eh. Alam niyo bakit? Bakit tayo apektado ha? Sa isang pagkakamaling aksyon ng leader, at yung bansa natin ay nalagay sa alanganin, lalo na sa ekonomiya, tingnan mo ngayon ang mga presyo ng mahal na mga bilihin. Kung hindi tayo makikialam, tingnan mo ngayon sino nagsasakripisyo. DDS ka man, PBBM ka man supporter, lahat kayo apektado sa presyo. Di ba? So wag mo sabihin na mura ang presyo ng bigas pag ikaw supporter ni Bongbong Marcos. Wag mo sabihin na mahal ang bigas kung ikaw ay BDS. Wag mo sabihin ang presyo ng kamatis pag ikaw PBBM supporter ay mura, pag DDS mahal. Di ba pare-pareho tayo nagsasakripisyo? So, mga kaibigan, tama nga ang sabi ni Ma'am Cielo Magno, huwag tayo dumikit sa kulay. Dumikit tayo bilang Pilipino, karapatan natin na makialam sa nakikita nating anomalya o kamalian. At dapat natin ituwid mag-ingay. Dahil nga itong ating mga leader ng gobyerno, na hindi naman lahat siguro, may mga titino pa dyan, wala na eh. Ginamit na lang nilang katalinuhan nila para ilusot yung kapalpakan nila. Hindi na dito yung focus nila yung para sa taong bayan. Puro na sila yung pagpapanggap na lang, pretension na lang. Di ba? So, masakit na katotohanan mga kaibigan na I hope balang araw magising sila sa katotohanan na may problema talaga yung bicameral committee report. At marami na nagpapatunay na may problema nga, may mga blanco nga na pinirmahan nila. Ano pa man ang kanilang palusot, totoo nga, base doon sa mga ebidensya, at hindi naman sila basta-basta gagawa ng kalukuhan na yan. So, sinadya ito ng Panginoon na ilabas yung problema na to. At sana yung mga congressman, katulad ni Congressman Ungab at saka ni Raul Manuel, ito kahit paano ngayon pa lang si Raul Manuel, medyo na-appreciate ko, na isa siya sa nag-support o nagpatunay doon sa in-expose ni Congressman Ungab na parehong dokumento mayroon siya. At isa rin si Congressman Raul Manuel at kasama si Congressman Ungab na magrereklamo or ito si Congressman Raul Manuel parang ipupus niya na magkaroon ng pagbusisi sa 2025 budget or yung bicameral committee report. At ito naman si Congressman Ungab parang magpa-file yata siya sa Korte Suprema. So ano pa man yung mga plano, sana matuloy ito at hindi lang makwento, kasi tayo mga taong bayan parang umaasa lang tayo sa kanila. Now, para tayo nitong nag-aantay lang tayo ng mga kanilang mga kwento, tapos pagdating sa dulo wala man mangyayari. Di ba? So pagpatuloy tayo magdasal mga kaibigan na itong nangyayari sa atin, sa sitwasyon dito sa Pilipinas, sa ating bansa, na ang Panginoon ang makialam, dahil ito siguro sinadya ito at inalaw ito ng Panginoon na lumabas itong mga anomalya na to, na katulad nung ginagawa ni Mayor Magalong ng Baguio City. Hanga rin ako sa mayor na yan, na sunod-sunod ang mga expose niya ng mga millions of pesos na anomalya doon sa ayuda. So I hope mayroon nito mga tao, mga Pilipino na dibdibin ito at seryosohin kung paano ito masusumpo natin ng mga korupsyon. Hindi dito ang solusyon yung gera o ano pa mang kaguluhan. Ang solusyon dito ay papanagutin itong mga tao na ito na may mga pakana o may mga kinalaman dito sa mga nawawalang pera o pagwawaldas o pagkukurap ng pera ng taong bayan, at magkaroon ng pananagutan, di ba mga kababayan? Pasensya na po, napahaba lang yung aking vlog dahil nga medyo na-ano ko na rin na-internalize ko na rin ang sitwasyon na to, itong issue na to tungkol sa bicameral committee report. Dahil nga yung matanda, si Pangulong Rodrigo Duterte ay ginawa pang sinungaling when in fact, kayo naman nakakatawa, no? Yun yung sinasabi ko na mag-aakusa ka ng isang tao nagsisinungaling, yung pala, hindi mo naintindihan yung issue. Yung sasali ka sa kaguluhan, magtatanggol ka, ang pagtatanggol mo, di mo rin alam pala kung anong pinagmulan. So, si Pangulong Bongbong Marcos, ang pinagkikwentuhan niya, yung GAA, ang pinag-uusapan, magkabaliktad sila eh. Si Pangulong Marcos ang nagtatapik about sa GAA.
So kinunik niya sa GAA yung issue ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinag-uusapan, ang sinasabi naman ni Pangulong Duterte ay yung bicameral committee report. Di ba? So akusahan ng akusahan, ang totoo dito, nalilito ng taong bayan sa inyo. Ang amin lang dito, in short lang, gawin nyo yung tama, magserbisyo ng tama sa taong bayan, at gamitin ng tama ang pera ng taong bayan. Salamat po sa inyong panonood. God bless us all and God bless the Philippines.